Hi guys, what's up? Welcome back, Hooper Samurai. Sorry. Ngayon pala natin yung vocal. So, yun. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng fathers sa buong mundo. So, yun. Anyway, today, performance review ko sa Under Armour Carry 11 Dub Nation colorway. So, nagamit ko na siya 2 times. Isa sa hardwood. Well, actually, twice sa hardwood, then isa sa outdoor. So, first things first, always ko naman ginagawa is, or nire-review is yung traction. Traction is very solid traction. Like, yung una ko nilaruan, right from the get-go, yung hardwood dun, sobrang linis and halos kumikintab na yung hardwood. And umpisa pa lang sobrang kapit niya na. So, by the way, hindi nga pala masyado nag-i-squeak ng sapatos to. Pero wala namang kinalaman yung squeak sa performance. Pero syempre, parang ang sarap na hindi kasi pakinggan ng squeak, diba? So, pero sobrang kapit niya. Like, I can go grade ng traction nito to 9 to 9.5. So, yun. Second is cushioning setup. Yung cushioning setup niya, maganda rin, very responsive, then makapal. Still, wala akong issue. Like, okay na okay ako. Pero if i-compare mo yung cushioning setup nito sa Adidas na AE1 nito, so, wala siyang binat-bat compare sa cushioning setup na. I can go sa cushioning setup nito like 8.5 to 9. Like, maganda. Hindi pangit, hindi average. Ando siya sa above average ng cushioning setup niya. And third is yung paddings. Yung paddings ng sapatos na to. Yun lang yung issue ko sa sapatos na to. Like, low cut kasi, so konti lang yung paddings niya. And siguro, para maiwasan na bumigat yung sapatos, ayun nga, konti lang yung paddings niya, like above the ankle lang. And dito, itong part na to, dyan lang siya makapal. So, syempre, Steph Curry, play style niya is perimeter shooting outside. So, he needs the lightest and responsive traction as much as possible. Kaya, binilt yung sapatos para sa kanya. Yung stability niya, okay stability niya. Like, itong plastic na part na to, like, hindi naman sa ganong kalaking tulong, pero it still helps para stable yung paa mo na hindi ka matapilok basta-basta. So, ayun, next is lace. Yung lace niya maganda, like above average, hindi ganun ka super maganda, pero medyo mahaba siya, like pwede niyo siyang i-double knot, so para hindi kayo masyado na-istorbo pag lalaro kayo, mag-double knot na lang kayo ng lace niya. Ano pa, fitting, true to size yung kinuha ko, like 27cm or 9 inch, basta 9 na size sa Pilipinas, 9. I can go about 10 sa fitting na ito kasi narrow foot or wide foot, walang problema sa sapatos na ito. So, ayun, surprisingly, kahit low cut, hindi kasi mahilig sa mga low cut na sapatos kasi madali ako matapilok sa mga low cut. Pero surprisingly, nagustuhan ko siya. Nagaganda na ako sa performance niya. And, pag suot niyo siya, lalaro niyo siya, ang ganda niya tignan sa paa. Lalo pagka same color yung shorts and or medyas sa color ng Carry 11 niya. Ang ganda niya tignan. So, ayun, na-surprise lang ako kasi hindi ako nagagandaan masyado sa longkot. Pero nasuot ko siya, nakita ko yung clip ko nung nagbabasketball ako.
nakita ko na maganda siya sa paa. Then, next is, ano ito ba? Meron ba? May nakalimutan ba ako? Wala naman. Last is the style or yung itsura niya, overall na itsura niya. Like, for casual, you can't go wrong with low cuts. Kasi, ang ganda sa summer ng low cuts. So, lalo pag naka-shorts ka, ang ganda niya tignan. So, kung bibili kayo ng Carry 11, it's a money well spent kasi kung kahit hindi kayo mahilig mag-basketball, collector lang kayo ng sapatos ni Carry, maganda siya for casual. I can give the casual na overall na itsura niya for 9 to 9.5. And then, ayun, overall performance, I can go 9 to 9.5 niya na performance ng sapatos na to. So, hindi ako na-disappoint kahit sa unang gamit ko. Ginamit ko sa outdoor, okay pa rin siya. Tapos, ginamit ko sa ibang court na indoor, okay. Pero, siguro mas habang tumatagal, mas lalong gumaganda itong sapatos na to. Kaya, compare dito sa Carry 4 ko na flow throw din. Konti ko pa lang guys nagagamit to. So, hindi ko pa matatal ng accurate yung difference nilang dalawa. Pero I don't think na there's much of a difference sa dalawang compared sa sapatos na yun. So yun, just a reminder lang, pag bibili kayo ng sapatos, like pag gusto niyo yung sapatos, kung ano pang klase sapatos, like Kobe, Kyrie, or kung ano man, like if you're gonna buy shoes, then spend it wisely na ibili niyo yung shoes sa mismong company na gumawa. So, kahit na sabihin nyo makamura kayo sa kunyari sa Under Armour yung binili nyo, pero hindi naman talaga yung sila yung gumawa ng sapatos. Kahit na sabihin nyo nakamura kayo. Hindi sulit yung babayaran nyo. Pero kasi hindi lang naman style and yung sapatos yung makuha nyo. It still serves as your safety rin pag naglalaro kayo ng basketball. Kasi sabi na nga natin naka-save tayo ng konti sa brand ng sapatos na binili natin na hindi naman yun yung company na gumawa na yun. There's still a risk na pwede kayong ma-injury or pwedeng habang naglalaro kayo is masira, ma-break down bigla yung sapatos na yun. Wala naman akong issue sa mga bumibili ng sapatos na alam nyo na. So, just ano lang naman, safety or honest, basta reminder lang, quick reminder lang na gagastos ka na rin. Kung namamahalan ka, konting push na lang. Kasi gagastos ka na rin lang. Huwag mo na i-risk yung chances na pwede kang ma-injury kasi bigla nasira yung sapatos mo. So, yun lang. But still, syempre, hindi naman lahat tayo pare-parehas, hindi naman lahat tayo kayang bumili ng ganun. So, ano lang naman, if possible lang naman. So, yung mga bumibili ng shoes na ganun is syempre minsan wala rin talaga silang choice kahit gusto nila. So naman yun. Nagigets ko nang namunamuhan ko. So ayun lang. Wala lang, share ko lang. Kasi may nakikita lang akong mga TikTok videos na nagre-review ng shoes na same brand pero hindi talaga yung company na gumawa. So, yun din yung pinapayo nila na kasus ka na rin, doon ka na talaga sa company na gumawa. So, yun.
you notice na bago na naman yung itsura ng likod ko. Kasi nahihirapan ako doon sa dati kong studio. Lagi ako naka-Indian seat, nakangawit ako. So, I decided to make some space dito sa bahay ko. Nakita ko na perfect wall to be my background. So, yun. There's my hoop shield sa taas. Hindi naman yung nakalabas is yun yung favorite ko. Lalagyan ko pa yung ibang side as much as possible. So, yun. If you notice na may Doncic siya akong jersey, I'm a pretty big fan of Doncic. Pero hindi naman super fan kasi Sixers ang favorite niya ko. I'm just rooting for him. So anyway, next kong i-review is yung GT Academy kasi may nakatrade ako sa player ng Samurai ng GT Academy niya sa laning ko na Shallows. So, yun naman yung next kong i-review. So, until my next vlog, see you. Bye.